Okay, bank reconciliation. Kapag sinabi nating bank reconciliation, ito yung ginagawa ng isang bank at saka ng business na pinagko-compare nila yung kanilang records at the end of a period, usually every end of the month. Kasi minsan, nangyayari is may kulang na record ang bangko and may kulang na record ang business. Gaya na lang nito. Ito yung mga usually na nire-reconcile sa bank reconciliation. Simulan natin sa bank. Kaunahan dyan is the deposit in transit. Ang deposit in transit, when you say deposit in transit, ito yung um, ina-add siya sa bangko. Bakit? Kasi, halimbawa, um, ako, isa akong business, and meron akong customer na nagbayad sa akin. Uh, yung check na yon na ibinayad ng customer, i-deposit ko sa bangko ng March 31. So, hindi naman yun agad-agad mare-record ng bangko. Hindi agad-agad yun makiklear ng bangko sa araw na yon. So, maybe next month pa siya ma-record ng bangko. But, since March 31 na ko ibinigay sa bangko yung cheque, ni-record ko siya agad sa aking books ng March. So, basically, nadagdag na siya sa record ko pero hindi pa dinadagdag ng bangko sa record nila. Since nagbayad nga yung customer sa atin, nadagdagan yung record natin pero hindi nadagdagan yung record ng bangko. Kaya, kailangan natin siyang dagdagan ngayon. Next is the outstanding checks. Ito yung kabaliktaran ng deposit in transit. Ito yung sa halip na tayo yung binayaran, tayo naman yung nagbayad sa ating supplier. Halimbawa, ako isa akong business and meron akong supplier. Nagbayad ako sa kanya ng, sabihin natin, March 31 ulit. Bayad ako sa kanya. Pero, hindi niya agad binigay sa bangko. Binigay niya lang sa bangko or dineposit niya lang sa bangko ng April 2. So, sa akin, nabawas na yon. Pero sa bangko, hindi pa nababawas. Kasi April pa binawas sa kanya and sa akin, March ko binawas and ang ginagawa natin ng bank reconciliation ay March. Keep that in mind, no? March ang ginagawa ng bank reconciliation. So, dito, outstanding checks, ako yung business ang nagbayad. Sabihin, nabawasan ng pera yung business. Pero since hindi pa nga siya nare-record ng bangko, sa record lang ng business may bawas, sa bangko ay wala. Next, yung mga accounts naman para sa book. Dito, interest in credit memo. Pag sinabing credit memo, basta dinagdag siya ng bangko. And kapag debit memo, binawas ng bangko, 'di ba? Kabaliktaran siya ng sa business kasi 'di ba sa business ang assets mo dagdag if debit, debit if dagdag, credit if bawas. Sa bangko, credit if dagdag, debit if bawas. Kaya yun ang kaya pag add dito sa bank reconciliation ay credit memo and kapag less ay debit memo kasi yun ang tawag ng bangko. So, ang mga credit memo ay itong mga to. Like, halimbawa, interest income. 'Di ba ang mga bank accounts naman, nag-earn talaga siya ng interest over time. Pero yung mga interest na to, mga 3 pesos, 5 pesos, ganun, napaka liit lang na amount. So, kapag nagkakaroon ng interest yung accounts natin, hindi naman tayo tinatawagan ng bangko na, uy, nagdagdagan yung pera mo ng 5 pesos kasi nagkaroon ng interest. Hindi naman. So, ibig sabihin, nire-record lang siya ng bangko and hindi na ipinapaalam sa business. So, basically, nadagdagan siya sa record ng bangko, hindi nadagdagan sa record ng business. Next is collection received by the bank. Ang collection received by the bank, halimbawa, ay meron tayong customer and nagbayad sila ng cheque pero hindi sa atin. Nagbayad sila ng cheque, diretso na sa bangko. And nakapangalan sa atin yung cheque. Ibig sabihin, nagbayad sila and yung bayad na yon
ay idinagdag na sa account natin. So, hindi na tayo in-inform nung customer, or maybe in-inform tayo, hindi lang natin ni-record, hindi tayo in-inform ng bangko, no? So, yun, nagbayad ang customer sa bangko, diretsuhan na sa bangko, hindi na tayo naging middleman. So, since nakatanggap ng bayad ang bangko, ni-record nila yon. Hindi tayo nakatanggap ng bayad, hindi natin ni-record, hindi nadagdag sa record natin. Next ay bank fees. Ang bank fees, hindi rin naman tayo ni-inform dyan ng bangko. Dinededuct na lang yan sa ating accounts. So, since dineduct ng bank sa accounts natin and hindi tayo na-inform, kailangan i-less natin siya sa bank reconciliation. And then, non-sufficient funds check received. Ito yung halimbawa ay meron tayong customer na nagbayad sa atin. Pero, nung dineposit natin siya sa bangko, hindi pala siya sufficient para doon sa hindi sufficient yung amount na nasa bank account nung customer para makover yung check. So, pagkatanggap natin ng check, ni-record na natin siya as dagdag sa ating income. Pero, pagdating sa bangko, hindi pala sufficient ang amount nung customer, nung account ng customer natin. So, hindi nila tinanggap yung cheque na yon. Wala silang dinagdag sa kanilang records. And then, mangyayari lang dyan is sum ng lahat para makuha natin itong adjusted balance. So, ang adjusted balance, dapat yan ay balance na. Kasi adjusted balance na siya. And then, ito naman, ito yung sa errors, no? Ang errors, pwede siyang add or less sa bank, add or less sa book. Depende siya sa situation. Ganito na lang yung para mas madali sa kanya, no? So, kapag business ang binayaran, it's real amount minus error amount. Kapag negative ang lumabas, ilalagay natin siya sa less. Kapag business ang nagbayad, negative real amount plus error amount. Kapag positive ang lumabas, ilalagay natin siya sa less. Dito sa kapag business ang binayaran, kapag positive ang lumabas, ilalagay sa add. Kapag itong sa business ang nagbayad, kapag negative ang lumabas, ilalagay natin siya sa add. So, ayan. Example questions naman tayo. So, sasagutan din naman natin yan. May sagot na pala to. Ayan. Johan's company book has a balance of 118,876. So, Johan's company book has unadjusted balance yan. Kapag yung mga ganyang given. So, ilalagay natin siya sa unadjusted balance, 118,876. Now, the bank's record balance has a balance of 117,806. Lagay natin siya dyan. Now, nakalagay. Johan Company deposited a check of 9,050 on June 30, 2024, which will not be received by the bank until July 2, 2024. So, dito sa situation na to, ang ginagawa natin ng bank reconciliation is for the month of June. So, since dito, ang marireceive pa lang siya ng bangko ng July 2, 2024, hindi siya na-record for June. So, since tayo dito ang binayaran, kasi tayo ang nag-deposit ng check, sabihin tayo yung binayaran, tayo dapat yung madadagdagan. Ayan. So, nadagdagan nga tayo. Pero hindi nadagdag sa bangko. Kasi nga, isa siyang deposit in transit. Ibinigay na natin sa kanila, hindi nila na-record. So, deposit in transit, add yan sa bank
ng 9,050 pesos. Next, the bank received a direct collection of 4,780. Nakalagay na, direct collection. Ibig sabihin, nakatanggap sila ng payment from one of our customers. So, yan ay dagdag sa atin, 4,780. Ito lang naman yung ano dyan eh. Itong dalawa lang sa bank, deposit and transit, and everything else ay sa book. Madadagdagan lang itong bank kapag merong error sa kanila. Pero very rare na magka-error ang bangko. Next is the Johan Company's account earned 180 pesos in interest. So, earned interest income 180. Next, Johan Company recorded one of the checks it deposited as 10,140 instead of 10,410. Ang sa situation na to, ang real amount ay 10,410. Basta nakasabi instead of, yung sunod na amount sa kanya, ito yung real amount. Tapos recorded one of the checks it deposited as 10,140. This is the error amount. So, let's go back to our formula. Real amount minus error amount. So, ang real amount is 10,410 minus 10,140. 270. If negative, put in less. Since hindi siya negative, you can see it's positive. Ilalagay natin siya sa add dito sa error. Next is Johan Company paid one of its suppliers a check for 4,000 on June 28, 2024, but the supplier will not deposit it until July 1, 2024. Ito, since June nga ang ginagawa natin bank reconciliation at July pa siya matatanggap ng bangko, sabihin hindi nila na-record ang check na yon. So, since tayo ang nagbayad, we call that an outstanding check. Kapag sinabing outstanding check, less sa bank. So, magkano? It is 4,000. 4,000. Next is bank fees. So, dito rin yan nakalagay. And charged Johan Company 200 for the collection. Sabi na dyan, charged, ibig sabihin, nagkaroon ng fee, 200. At pag sinabing bank fee, ito ay less kay book or sa business. So, that's 200. Next, one of the checks of Johan Company's customers does not have sufficient funds. It amounts to 1,500. Does not have sufficient funds, non-sufficient funds check. NSF check. Amounting to 1,500. Kapag NSF check, yan ay bawas kay business or sa book. Now dito, the bank recorded one of the checks Johan Company paid to its supplier as 3,490 instead of 3,940. Balik tayo sa formula. Kapag business ang nagbayad, kasi dito, talaga, Johan Company paid to its supplier. So, instead of 3,940, ibig sabihin, ito ang real amount and 3,490 ang error amount. So, it's equal to minus 3,940 plus 3,490. That's minus 450. Since bank ang nagkamali, nakalagay, the bank recorded, and siya ay negative, lalagyan natin siya sa mali ako dito. Dapat yan ay if negative din.
put in less. So, ayan. If negative, put in less. So, business ang nagbayad, lagay natin siya dyan. Minus 450. Now, we add these together para makuha ang 122,406. So, ganun lang siya kadali. Double rule, huwag kakalimutan. And, that's it. Ito yung kodigo. And that's it. Okay, now for the taxation. Kapag sinabing taxation, ito yung kinukuha ng gobyerno sa mga sweldo or sa businesses para sa kanilang projects. So, dito, we will discuss kapag ikaw ay isang employee, kapag ikaw ay business owner, or kapag ikaw ay business plus or mixed income earner or business plus employee. So, meron kang business and ikaw ay isa ring employee. So, dito natin simulan sa pinakauna. Paulus is a general manager of Johan Company with a gross monthly compensation of 45,000. Since siya ay gross, kailangan natin dito lagi ay ang net of mandatory contributions. Ano ba ang mandatory contributions? Ito ang PhilHealth, ito ang Pag-ibig, and ito ang SSS. So, kailangan natin siyang ibawas. Dito nakalagay ay 45,000 ang kanyang gross monthly compensation. And ang SSS nakalagay 19,000. So, dito. Range of compensation, 19,750 and above. Titingnan natin yung SS contribution, EE. Laging itong EE ang titingnan sa SSS contribution. It is 800. So, pwede natin siyang ilagay dyan. 800. Now, next is PhilHealth. PhilHealth, kapag ang nakalagay ay from 10,001 centavo to 99,999 and 99 centavos. So, ang 45,000 ay pasok dito. Okay? So, nakalagay ay premium rate 5%. Ano ba ang 5% ng 45,000? 45,000 times 0.05. Ano computation? Yes. It's 22,250. Next ay ang Pag-ibig. Ang Pag-ibig ay ito. Over 1,500, employee share yun ang titingnan, which is 2%. So, basic lang naman yan. Kapag sinabing PhilHealth, 5%. Kapag Pag-ibig, 2%. Sa SS, kung hindi naman siya bababa ng 19,750, lagi siyang 800. Okay? So, Pag-ibig tayo, 2%. Okay? 45,000 times 0.02 for 2%. That is 900. So, ang gagawin natin dyan is 45,000 minus 800 minus 22,050 minus 900 is equal to 41,050. Then, 41,000. Kailangan natin yung kunin ang kanyang annual. Itong 41,050 na to, yan ay monthly pa lang. Para makuha ang annual, syempre, kailangan natin i-times sa 12 ang monthly. Bakit? Kasi merong 12 months ang isang taon. So, meron siyang 492,600 na annual income. So, 492,600. Now, meron
siyang 13th month pay. 13th month pay is equal to the net of the mandatory contributions. So, dito nakalagay ay 41,050. And yung 41,050 na yun, kailangan natin siyang i-multiply sa kung ilang buwan siya nagtrabaho, and then i-divide natin siya sa 12. For example, in this ay ilagay natin na he only worked from May to December. So, from May to December yan ay May, June, July, August, September, October, November, December, or 8 months. Yung 41,050, kailangan natin i-multiply sa 8, and then i-divide natin sa 12. Yan ay 27,366.67. Yan ang kanyang Yan ang kanyang 13th month pay. Ay. Okay, error yun. Yan ang kanyang 13th month pay. Ngayon dito, bakit natin siya ile-less? Ang 13th month pay ay hindi kasali sa taxable income if siya ay 90,000 pesos or less. Since ang 27,000 ay less than 90,000 pesos, hindi dapat siya kasali sa taxable income. So, ile-less ulit natin siya. Pero halimbawa naman, kung ito ay nakalagay 95,000 ang kanyang 13th month pay, hindi natin siya ile-less. So, yan. Tax due. Ang tax due, para makuha natin yan, magre-refer tayo dito sa table na to. Sa annual income tax rate. So, 492,000, yan ay above 400,000 to 800,000. So, ang formula natin dyan ay ito, 22,500 plus 20% of the excess over 400,000. So, bali ang formula nito is 492,000. Kukunin natin yung annual income. Ma-minus natin sa 400,000. Ayaw ata ng Excel na may comma. Ayan. And then, multiply natin sa 20%, which is 0.2. Then, we will add 22,500. So, ibig sabihin, ito ang ating tax due. 41,020. At ang ating tax withheld, kukunin naman natin yan sa monthly compensation, which is net of mandatory contributions, which is 41,050. And then, dito naman tayo magre-refer sa withholding tax table monthly. So, siya ay under 33,333 to 66,666. Ang formula is 1,875 plus 20% over 33,333. Ang technique dyan, yung pag sinabing over, no? Yung over na yan, so dito ay 400,000, yung income minus yung over. And then, ita-times sa dito, sa percentage, and then i-add yung kauna-unahang amount na nakalagay dito sa formula. So, ganun din dito. Yung monthly income ay minus 33,300 times 20% plus kauna-unahan nakalagay na amount, which is 1,875. Ganun yung technique. Pare-pareho naman ang format ng mga yan. So, dito ay times 25%, times 30%, times 35%. So, since dito ay 41,050, under siya nitong 33,333 to 66,666. Nakalagay over 33,333.
So, lalagyan natin yan ay 41,050 minus 33,333 times 0.2 plus 1,875, which is and then we will multiply it sa 12. Bakit? Kasi ang tax withheld, itong ginamit natin dito, siya ay for the monthly. Since annual naman ang kinukuha natin, multiply natin siya sa 12. Kasi meron 12 months ang isang taon. So, ayan. Diba halos same lang siya? Kailangan ganun yan. May na excess lang dito na 80 centavos. Kaya ipag-minus natin yan. Para makuha natin ang tax payable. So, pag pinag-minus yan, ang kalalabasan ay B5 minus B6 minus 0.80. So, ito na yung final answer natin. Next, ay dito naman tayo sa second question, which is the sales. Ito, gagamitin natin ang Situation 1, optional standard deduction. Bakit natin gagamitin ng optional standard deduction? Ito ay binibigay sa lahat ng business owners if ayaw nilang gawin yung normal na computation. Ang disadvantage lang nito is sobrang laki ng tax ng optional standard deduction. So, kung ito yung gagamitin ng isang business, mas mapapalaki yung tax niya. So, bakit pipiliin ng business na gamitin to? Ginagamit ang optional standard deduction halimbawa kapag meron kang nawawalang mga resibo. Kasi kailangan lahat ng transactions mo ay backed up by a receipt para may pruweba kang nangyari talaga yon and hindi isipin ng gobyerno na niloloko mo lang sila. So, pag meron ka nawawalang receipt, ito ang gagawin mo, optional standard deduction. And ang optional standard deduction natin is 40%. No? So, dito ang nakalagay, 40% nga pala to ng net sales. So, ang ating net sales ay 750,000. So, 750,000. Now, with the optional standard deduction, we will have that as 750,000 times 0.4 for 40%. Yan ay 300,000. So, sa taxable income natin, pag magma-minus natin yung dalawa. So, 700 is equal to 750,000 minus 300,000. Ang ating taxable income ay 450,000. So, sa 450,000, saan siya pasok? Coincidentally, dun ulit. Sa above 400,000 to 800,000 pesos. So, we will use the same formula of 22,500 plus 20% of the excess over 400,000. So, again, ang gagawin lang natin is 450,000 minus 400,000 times 0.2 for 20% plus 22,500. So that is our that is our tax due. 32,500. Ito ay kapag optional standard deduction. However,
Kapag hindi natin ginamit ang optional standard deduction at kompleto ang ating resibo, gagawin natin ang normal na tax computation. So, dito sa ating income statement na to, nakalagay ang earning before tax ay 440,000. Yan ang ating kukunin. 440,000. Now, saan siya under? Coincidentally, again, dito ulit sa above 400,000 to 800,000 pesos. So, now we will use the same formula of is equal to 440,000 minus 400, ayaw nga pala ng Excel na may comma, minus 400,000 times 0.2 plus 22,500. So as you can see, mas napalaki ang tax due dito sa optional standard deduction kesa sa normal na computation of tax. Pero dito nakalagay merong quarterly income tax paid. Ibig sabihin, ito na yung nabawasan. Nabayaran natin, kaya nabawas na siya sa ating tax due or sa babayaran pa nating tax. Magkano? It is 12,500. So, ilalagay natin siya 12,500. Since nakalagay dito ay less quarterly income tax payment, pero since bayad na nga siya so, hindi na natin siya kailangan ilagay pa sa tax payable. So, 30,500 minus 12,500. Ang natitira na lang natin tax payable ay 18,000. Yan ang ating tax payable. Next, ay kapag mixed income earner. So, dito ang nakalagay, merong gross monthly compensation of 27,000. Ang gagamitin na lang natin para sa business ay itong same na income statement. So, since monthly compensation of 27,000, ang annual income niya ay 27,000 times 12, 324,000 na may earning before tax na 440,000 din. So, ito, isa siyang mixed income earner. Halimbawa, ang situation ay si Johan ay isang manager din ng kumpanya and meron siyang sariling business. So, kumbaga dalawang income ang para sa isang tao. Dito kasi sa dalawang to, ang nakalagay lang ay isa lang siyang business owner. Dito, isa siyang empleyado. Dito, pareho siya. Okay? So, balik tayo. Dito, para makuha ang kanyang tax due, kailangan ipag-add natin yung dalawa, which is 764,000 is equal to 764,000. Ngayon, saan siya pasok? Lagyan natin, taxable income 764,000. Ngayon, saan siya pasok? Ulit, dito ulit siya pumasok sa 400,000 to 800,000. So, dito nga ay gawin ulit natin yung same formula. 764,000 minus 400,000 times 0.2 for 20% plus 22,500.
So, ang kanyang tax due ay 95,300. Okay? Pero nakalagay dito, meron pa siyang tax withheld at source at quarterly income tax paid. Itong dalawang to ay minus din siya sa ating tax due. So, tax withheld at source, quarterly income tax payment. Ito ay parehong less. So, magkano ang tax withheld at source? 10,000. And ang quarterly income tax payment ay 14,000. So, para makuha natin ang ating tax payable, itong tax due, maminusan natin ng 10,000 at 14,000. So, is equal to B22 minus B23 minus B24. Pag-minus lang natin yan. And ang ating tax payable ay 71,300. So, ito yung mga final answers natin. 10, 10. That's how you do taxation.